Sige, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, purihin ng Diyos. Medyo maulan, pero yan ay biyaya ng Panginoon. Okay. At bagamat maulan, syempre, salamat sa Diyos dahil tayo po ay naandito sa lugar na ito upang siya ay purihin at bigyang karangalan. Pagbati sa ating simbahan dito sa Kakanlubang sa ika-4 na taon na katapatan ng Diyos sa iglesia ito. Edad ng simbahang ito ang aking anak kasi yung anak ko po pinanganak siya ay May 1. Okay, so pandemic talaga, hindi makalabas. Ang hirap ng sitwasyon ng mga panahon na yun. Ang simbahang ito ay pinanganak din, pandemic, grabe, no? Yun yung naging biyaya ng Panginoon. Limited ang movement, pero ang gospel, ang salita ng Diyos ay patuloy na kumilos ng mga panahon na yun. At ito pong simbahan ito ang isa sa bunga ng paghayong ng mga panahon na yun. Okay, so, yan po yung ating team. Merong tanong palagi. Ano ba nauna? Manok o itlog? Yan. Sino pong gusto sumagot? Dahil nasa McDo tayo, may manok dito. Di ba? So, ano nauna? Manok o itlog? Manok. Pero alam niyo, pag pumunta kayo sa Batangas, sa may San Jose, pag tinanong nyo sila, ano pa mauna, manok o itlog? Depende kung saan ka manggagaling. Kapag kasi kasi sa San Jose, isa yan sa number 1 supplier ng itlog sa Pilipinas. Sa San Jose kasi may matatagpuan kayong ganyan. Okay, sa kabilang boundary, yun. So sa Batangas, pag tinanong mo mga Batangas, ano ba mauna, itlog o manok? Depende, di ba? Kung saan ka manggagaling. Pag galing ka yata Lipa, mauna yata yung manok. Pero pag galing kang Batangas City, mauna yung itlog. Okay, so alam niyo po yung sagot sa tanong? Okay, depende kung saan ka manggagaling. Kung sa Batangas, itlog. Pero kung sa Lipa, manok. Okay. Pero biro lang po yan. Yung ating tema, pagsamba at paghayo. At alam natin, ano ba yung mauna? Yung paghayo o yung pagsamba? And alam natin, of course, nung wala pa yung church, nung nag-start pa lang sina Ninong Perdy, si Ninong Joy sa Banyadero, nauna ang paghayo. Tama po? Nauna ang paghayo. Sumunod na ang pagsamba. I think si John Piper, meron siyang isang article. Sabi niya doon, mission exists because worship doesn't. Nagaganap ang pagmimisyon sapagkat wala pang pagsamba. So, napakaganda nun. Tama po, sa isang lugar na wala pang pagsamba, kailangan natin magmisyon. At kapag nakapagtayo na tayo ng isang simbahan, may nagaganap ng pagsamba, ikot lang yan. Kailangan namang humayo. At ito yung nangyayari ngayon sa COH. Nanganganak ng simbahan. Nagkakaroon ng madaming ministeryo sa iba't ibang lugar. At ito ay biyaya ng Panginoon. Ama po sa ministeryo ng COH. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So ngayon, sabi ko nga, kapag na-build yung church, kailangan tayo naman yung hahayo. And alam niyo, yung paghayo, maraming definition yan, di ba? Pumunta ka talaga, we call it yung evangelism, di ba, yung intentional, pumunta kayo talaga. Tatayo kayo ng isang vision. But of course, sa atin, naniniwala tayo, lahat ng ating ginagawa ay maaaring paghayo. Lahat ng, for example, pag nasa trabaho ka, di pa pwedeng maging humahayo ka rin. Ibig sabihin, you are representing Jesus in your workplace. Pwede rin, di ba? Pwede rin siyang isang uri ng paghayo. Nagiging mabuti kang testimonya, totoo sa iyong mga katrabaho, sa paaralan, dahil maraming kabataan. Nagiging mabuti kang ehemplo sa iyong mga classmate. Crushmate ba o classmate? So, nagiging mabuti kang halimbawa sa lahat ng tao na kasalumuha mo araw-araw. So, ang ating paghayo, isang uri ninyo ng pagsamba. Tingnan natin yung verse ng Romans 12 verse 1. Okay, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag,
ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, yung we call, meron kasi tayong false dichotomy, di ba? Usually tayong mga Kristiyano. Sometimes, napipilang natin mag-worship pag nasa church, kaya pag ganito may pagtitipon. But everything we do, sabi nga sa Colossians, di ba? Kahit nga kumakain tayo, sabi, ialay niyo yan sa Panginoon. So, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, pwede maging worship. Kaya daw nagkakaroon ng split level Christianity. Ibig sabihin, Christian na tayo pag Sunday, tapos pagka Monday to Saturday, regular na trabahador. Diba? Pwede namang maging Kristiyanong manggagawa. Diba? Kristiyanong guro, Kristiyanong empleyado, kung saan man tayo naroroon. Ama, dapat hindi nawawala si Kristo sa ating pagkatao. Araw-araw, saan man tayo naroroon. So, ang worship at ang paghayo, integrate natin yan sa ating buhay. Okay? Hindi seasonal. So, lahat ng gagawin natin, programa nung man o wala, tayo ay humahayo, tayo ay sumasamba. So, ang text po na pinigay sa akin ay yung Acts chapter 2. Okay, parang inaantok po ba kayo? Hindi naman. Hindi kasi malamig, ano? So, yung konteksto ng Acts chapter 2, tingnan natin saglit, ano? Para merong konti tayong background. Sige po, next. Actually, yung Book of Acts, ano siya, meron siyang part 1. Pag binasa niyo yung Book of Acts, maganda, nabasa niyo yung part 1, at yun yung Book of Luke, o yung Gospel of Luke. Titingnan niyo yung kanyang, yung sumulat, at saka yung sinulatan, pareha, si Theophilus, at saka si Lucas. Okay, kasi isa lang yan. Kung gusto niyong basahin ng tuloy-tuloy, mas maganda. Sa Bible school, yung subject na Gospel and Acts, usually pinagsasama yung Luke at yung Acts ng mga professor pag dinidiscuss na. Kasi talagang magkarugtong sila. Okay? Ito, nilalaman nito ang kasaysayan kung paano lumaganap ang mabuting balita ni Jesus matapos isugo ni Jesus ang 11. Dapat 12, ano? Alam natin ang nangyari kay Judas. Napalitan siya actually sa chapter 1 ng Book of Acts, si Matthias. So, pero dito, alam natin na nag-start sa 11. Tawag ko dito, the greatest movement di ba? Imagine nyo, from 11 disciples. Of course, meron ding mga ibang disciples silang kasama. Pero yung leaders, yung 11 apostol, ano yun? Nagsimula lang talaga sa ganung kakunti. At naging global na ang Kristyanismo. Tama? Kaya nga po nakarating sa Pilipinas. Ganun, kamangha-mangha. Almost 2,000 years ago, nag-start po ito. At taunti lamang sila. At kung imagine natin yung paghayo nung araw, ay talagang grabe, life and death situation yun eh. Pwede kang patayin, persecute. Tayo medyo busy lang, ng konti, di ba? At nahihirapan tayo. Pero i-imagine natin, nung unang siglo ng Kristyanismo, napakahirap. So, kapag gusto natin makita ang kasaysayan kung paano lumago ang Kristyanismo, pwede tayo mag-start sa Book of Acts. Okay. Sa chapter 1, ang makikita natin dito, yung paghihintay sa banal na Espiritu. Kasi sinabi ni Jesus, huwag muna kayong malis. Maghintay muna kayo dito, bababa ang banal na Espiritu Santo. Okay? Then, pagpili ng kapalit ni Judas, kasi 12 sila dapat si Judas ay nagpakamatay siya. Hindi niya kinaya yung nangyari. Sa pagdating sa chapter 2, bumaba na yung banal na Espiritu. So, kapag tinignan mo dito, yung 11, hindi agad sila humayo. Napakahalaga ng paghihintay sa pagkilos ng Diyos. Kasi kung tao lang yung kikilos, maaaring maputol agad eh. Kaya nga bago tayo mag-start ng isang misyon, bago tayo mag-start ng isang simbahan, pinapanalangin natin mabuti. Diba? Yung maglilingkod, yung pupuntahan nating lugar.
upang talagang makikita natin yung pagkilos ng Diyos. At ganoon din yung makikita natin dito sa chapter 2. Okay, sige, balik po tayo ng konti. Okay, then pagdami ng mga mananampalataya. Imagine sa isang preaching ni Peter, galing nila, binilang nila, no? 3,000. Padami naman noon, ano? Niisip ko, paano siya nagsalita, eh? Imagine, that's a big crowd, but yung tumanggap sa Lord ay 3,000. Ngayon daw, 3,000 na preaching. Saan lang ang tumanggap, ano? Pero grabe yung pagkilos ng Panginoon pagdating dito sa chapter 2. At actually, kapag titingnan natin ang Book of Acts, ang daming miracles, daming signs and wonders. Napaka-kahanga-hanga ang pagkilos. So, ang verse po talaga na pag-aaralan natin ay 46 and 47. Pero, kumakbang ako ng kaunti, pabalik. Okay? So, sinama ko yung 43. Okay? So, basahin natin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. So, maraming mga miracles, signs and wonders, nagpapagaling sila sa mga may sakit. Diba? Ganun yung nangyayari dito. Napagbabayad nila ng utang, ang miracle pala yun. Yung mga ayaw magbayad, napagbabayad nila, no? Parang gano'n. Pero dito, tingnan natin, ang purpose actually ng himala, nasa niyo ba si Nora? No? Wala naman, ano? Pero ang naging bunga ng mga himalang ginawa ng mga alagad ay hindi itanyag ang kanilang pangalan at ministeryo, ngunit upang itaas ang pangalan ni Jesus. Di ba? Marami din ngayong mga ministry, may mga miracles, di ba, na silang pinapakita. Pero what is the purpose? Kasi sa Book of Acts, pag tinignan mo yung pattern, sa tuwing merong miracles, merong signs and wonders, laging ang dulo nun, pagdami ng mananampalataya. So, ang focus ng miracles, signs, and wonders ay hindi yung miracles mismo, kundi yung paglago ng Kristiyanismo para itaas ang Panginoon. At kapag tinignan nyo, paano natin siya ilapat sa ating panahon? So, ang layunin ng ating ministeryo ay hindi upang gumawa tayo ng sariling pangalan o ipakita ang ating husay, kundi upang parangalan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? So, ang paglago ng COH ay hindi dahil sa mahusay tayo, kundi dahil nais nating itaas ang pangalan ng Panginoon. Yun ang natatanging purpose. Bakit tayo nag-exist? Tama po ba? Amen. Sige po. So, sa verse 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Parang, ayaw ba natin gawin yan? Hirap ba? Bebenta niyo yung mga bahay niyo, kotse niyo, lahat ng meron tayo, at pagsasama-samahin natin. So, kung ano yung kailangan ko, naalala niyo yung pandemic, since pandemic nag-start ito, nagkaroon ng tinatawag na community pantry, ano. So, kung ano yung kailangan mo, pwede mong kuhanin. Diba? Sa Old Testament, nung Exodus, diba? May mana naman, yung bread from heaven kung tawagin. So, kung pag-gising nila, meron ng pagkain. So, yung iba, kumuha ng madami, pero ang nangyari, na bulok lang, ano? Hindi pala dapat kukuha ng sobra. Okay, so ganoon din dito, parang kung ano yung need mo, ipoprovide ng community. So of course, we need to understand the context. Ano? Somehow, hindi siya applicable sa ating panahon. Kailangan nating pag-aralan kung paano siya i-apply sa ating panahon. Okay, so ganoon ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tama po ba? Pinag-aaralan natin ang konteksto at paano ba siya ilalapat sa ating panahon. Sige po, safe. Andun lang muna. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangailangan. So, yung testimony nila napakaganda. Ano? Alam niyo po kasi, nung panahon nila, persecuted ang church or persecuted ang mga disciples. Marami sa kanila pinapatay, marami pinapahirapan. Kasi nga, nag-start pa lang.
Imagine niyo yung kanilang master, yung Lord and Master, si Jesus, executed. Diba? Tinuturing na kriminal. Kasi yung pag-ako sa krus, para lang yun sa mga worst na mga kriminal And imagine si Jesus na tinuturing ng Lord and Master, ganun ang naging kamatayan. At somehow, tinuturing din silang kalaban ng religion na nag-i-exist noong panahon na yun, yung Judaism. At the same time, even yung Roman Empire, di ba? Parang tingin kalaban din. Pero dito, kung titingnan natin, grabe yung naging response, naging tugon ng church dun sa persecution. Naipakita yung bonding nila bilang hindi na lang mga magkakasama sa church, parang isa silang malaking pamilya. Imagine, nagawa nilang ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Mamaya ba, kaya niyo bang ibigay yung inyong merienda sa katabi niyo? Parang walang makasagot. Pero kung titingnan niyo, grabe yung naging tugon nila. Tama? Grabe yung tugon. Parang, ang hirap tularan. Inaamin ko, parang nahihirapan ng tularan ito. Paano ko kaya gagawin ito? Parang napakahirap naman na ito. Diba? Yung, pag ginawa natin ito, mahirap. Tama. Parang mahirap ibigay. Sige po, sa next slide po tayo. So dito, kung titingnan natin, dumami ang mananampalataya hindi lamang dahil sa kasipagan nilang humayo. Kasi alam nyo, everyday silang nagtitipon, everyday silang mangangaral. Pero bukod doon, bukod sa kanilang kasipagan, yung kanilang patotoo. Diba? Bilang isang pamilya ng Diyos na nagsasama-sama para sumamba. Diba? Nakarinig ba kayo? Ay, sa church niya, hindi naman yan. Lagi naman yan nag-aaway-aaway. Diba? Parang gano'n, Of course, normal naman minsan nagkakaroon ng tampuhan. Sa isang pamilya nga, nagkakaroon ng tampuhan. Pero napakahalaga ng testimony na. Diba? Yung ating patotoo bilang simbahan. Bilang katawan ni Kristo. Kasi tinatawag natin ang ating mga sarili bilang mga katawan ni Kristo. Diba? Body of Christ tayo. So, napakahalaga na mahusay ang patotoo natin. At ganoon ang mga disipulo ni Jesus noong unang siglo na nag-i-start. Ang galing ng testimony nila. Diba? Napakahusay. At yun ang isang tingin ko, pag pinag-aralan natin ng Biblia, ang Book of Acts, isa yun sa reason why many people ay na-add sa kanila everyday. Ganda ng kanilang testimony. Bukod sa masipag, maganda ang kanilang patotoo. Tandaan natin, walang kwenta ang ating paghahayo kung sira ang ating patotoo. Tama po ba? Walang kwenta yun. Hindi sila makikinig sa atin. Kasi yung image natin, magre-reflect yung faith natin. Yung imahe natin, reflection yan ng ating pananampalataya. So dapat kung ingatan natin yung ating image, kasi nire-reflect din ito yung ating pananampalataya. Tama po ba? Nananampalataya tayo kay Jesus. So napakaganda na maganda ang ating patotoo. Hindi lang bilang isang individual, kundi communal. Ibig sabihin, yung simbahan, yung kabuuan. Tama po? Meron tayong magandang patotoo. Yung ating relasyon bilang isang simbahan ay nagbibigay ng magandang halimbawa sa ibang tao. Sa ating mga kapitbahay, sa mga taong nakapaligid sa atin. So, yun yung challenge sa atin bilang isang simbahan. Maging mabuting patotoo. Sige po, next slide. Ito, araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Parang, kaya ba natin to? Diba? Everyday, pupunta tayo sa temple. Diba? Pupunta tayo sa church. Okay po ba kayo dyan? Pag i-declare ni Pastor Ferdy, araw-araw na ang service natin. Okay. 6K every day. 2 hours dito. So, payag ba kayo doon? Ayun. Busy, Pero yun kasi, lagi natin tandaan, iba yung context ng panahon nila. Okay, iba yung panahon nila at iba yung panahon natin. So, paano ba natin nilalapat ang salita ng Diyos sa ating panahon? Kailangan natin mag-aral. Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Hindi basta-basta apply.
Di ba? Hindi basta-basta, ay nabasa ko ganito pala sa Bible, dalawa ang asawa ni Abraham. Pwede pala yan, ano? Pwede. Ano? Actually, kapag sinundan mo yun, ganun yung lahing Abraham, dalawa-dalawa yung, di ba? Si Jacob nga, magkapatid pa. Okay. So kapag nilapat natin ito sa ating panahon, medyo mahirap kasi ibang konteksto tayo. So ito, di ba, yung araw-araw na pagtitipon sa templo, pwede rin natin hindi ito gawin. Basta tingnan natin, paano ba siya ilalapat sa ating buhay? Katulad ng sinabi natin kanina, o sinabi ko kanina na ang pagsamba ay lifestyle. Di ba? Hindi na lang yung pagtitipon natin. So every day we can still worship God sa iba't ibang kaparaanan. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin, nakakasamba tayo sa Diyos. Kung driver tayo, maging mahusay tayong driver na iniingatan natin ang ating mga pasahero. Diba? Kung businessman tayo, patakbuhin natin ng maayos ang ating negosyo. Pasahurin ng tama ang ating mga trabahador. Diba? At ibenta sa tamang presyo ang ating mga paninda. Kung nasa service tayo, mag-serve tayo ng buong puso. So lahat ng ginagawa natin, pwedeng maging pagsamba sa Diyos. So sa ganung paraan, araw-araw nakakapag-worship tayo. Okay? Sige po, dun muna. Okay. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So kapag i-imagine niyo yun, parang yung fellowship nila napakaganda. Tama? Pagka iniisip mo, grabe naman yung church na ito. Diba? Araw-araw silang may eating fellowship. Diba? Araw-araw na inaalala nila ang Panginoon. Actually, di ba magandang practice yun kapag kumakain tayo, we remember the Lord Jesus Christ. Diba? Ganun sila everyday. And kung makikita mo, isa yun sa paraan, bakit ang mga disipulo ng panahon na yun, talagang malalago sila sa kanilang pananampalataya. Kaya kahit dumating ang maraming persecution, dumating ang maraming paghihirap, marami sa kanila ang nanatili sa kanilang pananampalataya. Kung kaya nga, ang salita ng Diyos umabot sa ating bansa at umabot sa ating panahon. Imagine, 2,000 years yan. Ang tagal, ang haba, maraming mga pangyayari. Tayo, 4 years pa lang ng Church ng Lubang. Ang COH po ay 13. Magpo-14 na, 14 years. Pero imagine niyo yung 2,000 years. Diba? Grabe ang haba nun. At maraming nangyayari ng mga panahon na yun. Pero ang salita ng Diyos ay patuloy na pumalag. Okay? Dahil makita natin, isang paraan yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Sige po, next slide. Ang sama-sama nilang pagsamba ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Ito ang naging instrumento ng paglago nila sa kanilang pananampalataya. Diba? Kapag araw-araw nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi ka ba malalago niyan? Merong headset so hindi nakakapakinig. kung araw-araw tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, naririnig natin ang tinig ng Diyos, at makakatulong ito sa paglago natin. Diba? Tayo hindi araw-araw. Meron tayong devotion, diba? Monday to Friday ang BCL. Then, sinasalutan si UH yung Saturday tsaka Sunday. Magandang bagay po yun dahil nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Lalo na pag medyo tamad tayo magbasa ng Bible. Meron ba dito medyo tinatamad? Walang umamin. Bisa nakakatamad magbasa. Walang umamin. Ako na lang aamin. Bisa ako rin. Pag sobrang pagod. Diba? Parang nakakatamad. Diba? Pagka antok ka na, mas masarap mag-browse sa Facebook. Diba? Tingnan mo kung ano yung update ni Annalyn. Kasi hindi ka nakapanood nung... Anong oras ba yun? 2:30? Walang maka-aamin, no? Walang sumasagot, walang gusto umamin. Anong oras ba yun? Abot kamay na pangarap. Pwede naman panoodin din sa YouTube, ano? Pag hindi na panood. Di ba, minsan mas masarap manood ng mga pwede nating panoorin sa ating cellphone kaysa magbasa ng Bible. Tama ba? Walang umaamin. Minsan gano'n, nakakatukso, no? Lalo pag pagod na tayo.
Pero challenge sa atin yun, magbasa ng Bible. Sabi nila, kapag tuwing Sunday ka na makakarinig ng salita ng Diyos, imaginein mo yun, pag Sunday, ang sarap ng pagkain. Diba? Parang ganun, sarap ng pagkain mo. Kumbaga, ano bang gusto niyo pagkain mamaya? Masarap yung pagkain niya every Sunday. Andun lahat ng paborito niyong pagkain. Okay? Pero Monday to Saturday, hindi kayo kakain. Okay lang ba yun? Masarap na kung pagkain yung paglinggo. Pero pag Monday to Saturday, hindi tayo kakain. Okay lang sa inyo? Hindi. Di ba? Parang ganoon daw ang salita ng Diyos. Kapag Sunday ka nang nakikinig, magiging marupok kang Kristiyano. Mahina. Kasi tuwing linggo ka na nakakapakinig, tuwing preaching. Minsan, ano pa, hindi ka pa nakikinig, di ba? So, halip na isang preaching, kalahati lang. Kasi yung kalahati, hindi mo naintindihan, hindi napakinggan, di ba? So, ibig sabihin nun, kung Sunday lang tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, magiging mahina yung buhay spiritual natin. Diba? Yung relasyon natin sa Diyos, medyo hindi ganun kalalim. Kasi bihira natin marinig ang tinig ng Diyos. Imagine yun, yung Sunday lang. Diba? Dapat araw-araw. Tama po? So kahit inaanto kayo at gusto nyo mag-browse sa Facebook, magbasa tayo ng Bible. Kahit minsan, nakakatamad. Kahit minsan, parang pagod ka na. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kasi kung exhausted ka, buong araw sa trabaho, lahat na lang ng negative narinig mo mula doon sa driver, di ba? Mula doon sa kasabay mo sa elevator o kaya yung sa office mo, di ba? Parang lahat ng negatibo narinig mo sa buong araw, napakahalaga ng salita ng Diyos na magre-refresh sa atin. Ang positibong pananaw at tamang pananaw sapagkat ito ay salita ng ating Panginoon. Sa tingin ko, yun ang isang sikreto kung bakit napakaganda ng Kristyanismo noong unang siglo. Araw-araw silang mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung pwede nga lang ibalik ng ganung konteksto, no? Na araw-araw tayo nakikinig sama-sama. Napakaganda. Pero may mga kaparaanan naman tulad ng mga online worship. Diba? Mga Bible study na pwede natin gawin through online. Nakakatulong po yun. At yung sarili nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Sige po, next slide. Isa ang pagsamba sa instrumento upang ang pananampalataya natin ay lumago. Minsan parang meron pong laging pagtatalo Kahit naman hindi ako sumisimba, nanalangin naman ako. Babasa naman ako ng Bible. Tama ba? Parang may ganong minsan dahilan kung bakit minsan ang mga tao hindi pumupunta sa church. Pero tandaan natin, yung sama-sama natin, pagsamba, somehow, kaparaanan ng Diyos para tayo ay patuloy na lumalim sa ating pananampalataya. Yung sama-sama nating pag-aawitan, yung fellowship, diba? Yung nakita mo yung kapatiran mo, maipanalangin mo yung kapatiran mo, nakakadagdag yan ng paglago sa ating pananampalataya. Kasi kapag lagi kang nakahiwalay, parang apoy daw, di ba? Nakapagluto ba kayo sa kalan? Sa kahoy, di ba? Pagka inalis mo yung isang kahoy, di ba? Pagka wala na dun sa apoy, kahit may apoy siya, kahit gaano kalakas ito, sa gitna mamamatay na rin Kasi nawala sa grupo Di ba? So ganun yun. Ito yung na-miss natin ng pandemic, di ba? Yung online na worship. Nakatulong, pero iba pala talaga na kasama natin ang kapatiran sumasamba physically. Yung presensya ng bawat isa. Kaya nga sa Book of Hebrews, chapter 10, reminder yun sa kanila, huwag niyong kalimutan ang sama-samang pagsamba. Ganon din po tayo. Kahit na, of course, kung may trabaho tayo, minsan hindi tayo talaga makapunta. Sabi ko nga, di ba, kahit yung trabaho mo, pwedeng pagsamba sa Diyos. Pero pag libre tayo, wala tayong pupuntahan, wala tayong pasok, pupunta tayo sa simbahan. Kahit gaano katagal tayo hindi nakapunta,
Pag may pagkakataon po, bumalik tayo. Kasi kapag lalo nating nilayo ang ating sarili sa gawain ng Diyos, lalo tayong manghihina. Kailangan po natin ng isa't isa. Tama po? Kailangan nyo, tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, pautang ka. Yung katabi nyo, diba? Sabihin nyo, kailangan kita sa aking pananampalataya. Okay. So, pahalagahan nyo, di ba? Pagpasalamat natin sa Diyos, pinagpapasalamat natin sa Diyos yung ating church. Pagpasalamat din natin sa Diyos yung katabi natin. Yung ating kasama sa simbahan. Amen? Kasi hindi naman aksidenteng nagkakilala kayo niyan. Pinagbuklod tayo ng Diyos sa isang simbahan para maging kalakasan natin ng isa't isa. Amen? So, patuloy nawang lumago ang ating relasyon bilang isang simbahan. At huwag nating hayaan na ang bawat isa ay manghina o manlupaypay sa kanilang pananampalataya. Accountability natin ang isa't isa. Okay po? Kung wala nakakamusta sa inyong kapatid, kamustahin niyo siya. Kung meron kayong kapatiran o na hindi nyo nakakasama dito, kung kaya natin puntahan sa bahay, o kaya i-message natin, kayain natin magkape, basta siya ang manlilibre. O, diba? Sa mga simpleng ganun lang, diba? Sa tingin ko, nakakatulong yun para manumbalik yung kanilang pananampalataya. At huwag natin kalimutang isama uli sila sa ating mga gawain. Okay? Sige po. Okay, nagpupuri sila sa Diyos. Ito na yung last verse. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Sabi ko nga, yung kanilang patotoo, napakaganda. Di ba? Napiplis sa kanila ang maraming tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So grabe, di ba? Yung church nila, every day, mayroong nadadagdag. Sa amin, every year. Pag may nanganganak, parang ganun pala yun. So ganun na nangyayari yan. Pamparami para... Sige po. Kaya pala dumami. No? So, ang kanilang pagsamba ay nagbunga ng paghayo. Okay, yung kanilang sama-samang pagsamba, ang laging produkto ng paghayo. So, ganun din tayo. Yung sama-sama nating pagsamba, kasi comfort zone natin kung nasa church tayo. Tama ba? Amen. Parang andun. Pero pag lumabas tayo, tandaan natin, dapat nagiging tayo. Witness talaga ni Jesus saan man tayo naroroon. Hahayo tayo. May programang simbahan para sa paghayo, sa pagmimisyon. Aside from that, meron tayong sarili. Sa ating sariling kaparaanan. O paano tayo mag-witness, di ba? Kung sa trabaho natin, paano ba natin may papakitang Kristiyano tayo? Magpipray lagi. Bukod doon, yung ating testimony. Ingatan natin. Kasi mga Kristiyano tayo. Sige po. Nagsisimula ang pagsamba sa pagtitipon, nagpapatuloy ito sa paghayo. So, yung paghayo natin ay isang uri din ng pagsamba sa Diyos. Okay? So, yung pagpupuri sa Diyos, nagtatapos sa ating pagtitipon. Ang pagpupuri natin hanggang sa paghayo natin. Amen po? Sapagkat sa tuwing nangangaral tayo ng salita ng Diyos, nakakapagbigay tayo ng kalulatian sa ating Panginoon. Sige po. Yan na yata ito na yung last. Parang nakaabang na kayo dun sa Yun na may Naabangan yata yung mga dining crew dun sa labas So ito yung application natin ng ating buhay ay isang pagsamba sa Diyos. Tama po, huwag nating paghiwalay yung faith natin dun sa araw-araw nating ginagawa. Lahat ng ginagawa natin ay pwede nating ialay sa Diyos. Hindi dapat tuwing linggo lang tayo Kristiyano. Dapat araw-araw. Bagkos, dapat si Kristo ay araw-araw nakikita sa ating mga buhay. Amen po? Amen. Ating araw-araw na buhay ay maging araw-araw na pagsamba at paghayo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa iglesia ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan dahil ang iglesia ito ay
ipapatuloy at lumalago, Panginoong Diyos. Dalangin namin na patuloy yung pagpalain ng City of Hope, Kanlubang at ang iba pang mga simbahan ng City of Hope. Ayang ikaw ang matanyag sa ministeryo nito. Ayang, O Diyos, matanyag na rin sa buhay ng bawat isang mananampalataya na kabilang ng iglesia nito. Hayaan niyo po na araw-araw ang buhay namin ay maging isang pagsamba at paghayo sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mahal kita, walang hanggan, Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, lang sa aming pagmulat, hanggang sa pag-ibig. Awitin ko kabutihan ng iyong. Minsan pa sabi sa Panginoon, mahal kita, hallelujah. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, Panginoon, mula sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sabay-sabay natin kitaan ng Panginoon. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tinig mo, Panginoon, siyang gabay sa kasakitan. Pagdayan ka sa gitna ng kaliliman. Ikaw lamang, O Diyos, ika'y aking kaibigan. Aming kaibigan, Panginoon, Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Napakabuti, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Minsan ba, ika'y tapat sa habang buhay. Bawit mula sa ating mga puso. Ika'y mabuti, kailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa nagdaang mga taon na sinamahan mo kami. Hindi mo kami pinabayaan na kahit sa gitna ng pandemic, Lord, naranasan namin ang iyong pag-iingat, iyong gabay, ang iyong pag-provide, pag-sustain na lahat ng aming pangangailangan. Lord, marami pong salamat. We started sa sala ng Nanay Telma, nag-start ng ilang pamilya, lumipat kami ng KTV Bar to continue our growing community. And now, merong
nirerentahang lugar. At alam po namin na sa lahat ng karanasang iyon, nandoon ka, Panginoon. At katulad ng amin narinig, Panginoon, patuloy na i-preserve mo buhay ng mga anak mo ito. Mga asin na may lasa, mga ilaw na nagliliwanag na nasa tamang patungan, na ang syudad ng Kalamba, Panginoon, maliwanagan sa pamagitan ng mga asin at ilaw na pinili mo para ang iyong kaharian patuloy na lumawaw. Para ang iyong paghahari maranasan din ng iba, Panginoon. Panginoon, sa oras ito, nais namin silang italaga sa iyo. Gamitin mo silang mga instrumento, Panginoon. Mga ahente ng pagbabago. Gamitin mo sila, Panginoon, na daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Channel of your blessing, Lord, sa marami pa. Marami pang naghihintay makaranas ng iyong pagpapala. Bigyan mo sila ng kamay na mabilis tumulong sa nangangailangan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng matang nakakita sa mga tao na kailangan abutin. Paano mabilis kumilos sa paghayag. At anuman ipinagkatiwala mo sa kanila, gawin nila ng sikap para parangalan ang iyong pangalan. Para matanyag ang dakilang pangalan ni Jesus. Panginoon, may mga pagsubok sa aming daraanan. Hindi madali ang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo sila. Gawin mo sila, Panginoon, mga mapagtagumpay sa anumang pagsubok na kinakaharap. Ito man sa pamilya, personal, sa komunidad, sa trabaho, sa eskwela. Pagtagumpayin mo sila, aming Diyos. Huwag mo sila pagkukulangin sa lahat ng bagay na kailangan nila, Panginoon. Tutugunan mo ang pangangailangan nila at ang kanilang buong sambahayan. At yung mga hawak nila, Panginoon, ng mga outreach Bible studies, manganak pa ng marami pa, O Diyos. Marami pang maabot at marami pang mga tao ng kapayapaan, persons of peace, Lord, in the name of Jesus, na maabot nila. At lagi mo silang i-equip ng iyong salita. Lagi mo pupuspusin ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Lagi bibigyan ng katalinuhan sa pagbabahagi. Lagi mo silang bibigyan ng kakayahan at kaloob na kailangan nila sa paghayag. Pagpalain mo ang mga anak mo ito. Ganun din ang kabuuan ng City of Hope. Lord, mga iglesia sa iba-ibang dako. Ang City of Hope Sogoy sa Sorsogon. Pagpalain ng Brother Hener. Ang City of Hope Lipa sa pamunan ng Pastor John Mark. Ang City of Hope, Lord God, sa Marikina, Diyos. Ang City of Hope sa may General Trias, pamunan ng Pastor Ruel. Ang City of Hope sa Dasmariñas, sa pamunan ng Pastor Ronel, Lord God. Na mga hawak na ministeryo ng Pastor J, Pastor Ruel Gonzaga, Brother Genosee, Brother LD, Pastor JP, gawain ni Pastor Rico doon po sa Muntinlupa, ng RLCC Muntinlupa. Ganun din po, Panginoon, ang gawain ni Pastor Ron, ang ABCF, doon po sa Balete, Batangas, Panginoon. Panginoon, ang mga lingkod mo itong gumagawa sa iyong upasan. Huwag mo kakaligtaan. Ganun din po ang sinisimbang gawain doon sa Toronto, Canada, sa pamagitan nila Brother Mark. Lord, nawa mga anak ang panibagong community of faith doon po sa Toronto, Canada, in the name of Jesus. Yung mga gawain, Panginoon, na nagsisimula ng ipanganak. Gawain ni Sister Lynn sa Palau, gawain ni Brother Mark sa Banlig, gawain po doon sa Mesa, at iba pang mga gawain na ipinapanganak sa pamagitan ng iyong gawain, ang City of Hope, Lord God. Marami pong salamat.
Tanggapin namin yung mayamang basbas, bendition sa umagang ito, Panginoon. O sa hapong ito, Panginoon. Kapuspusan ng kapangyarihan mo, Panginoon, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, mamana sa bawat isa. Di lang sa paghayo, kahit sa aming mananatili, makita si Kristo na buhay sa amin. Iingatan kami sa samahan, papaboran, pagtatagumpayin, at maingat naming ibinabalik lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat magsabi na Amen, Amen, at Amen. Lahat ng papuri.